pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, tago ka na lang. Grabe, no? Ex-president to ng Pilipinas pero ganyan yung kanyang sinasabi doon sa tropa niya, no? Ewan ko ba, kasi kayo alam nyo minsan talaga, kailangan natin talagang i-highlight to para doon sa mga kababayan natin na hindi nakakaintindi at parang ina-idol pa nila yung mga ganitong galawan. Tandaan po natin na yung si Quebuloy na yan na pinagtatanggol nitong si Duterte ay ah dati nang may kaso yan sa Amerika back in Duterte days pa. So as early as 2020, 2021, meron na siyang kaso sa United States of America. Ngayon, ang dami niyang kaso na kinaharap dito sa Pinas. May warrant siya sa Amerika, may warrant din siya sa Pilipinas. Tapos, you hear the ex-president saying this shit, di ba? Sobrang kadiri talaga. Minsan hindi ko alam talaga kung bakit pa siya binibigyan ng media mileage Like this person is very dangerous. Kasi lahat ng lalabas sa bibig niya magiging balita. Tapos yung mga taong naniniwala sa kanya, talagang kita nyo halos ano ba nangyari kay Duterte ngayon? 'Di ba? I mean, he should retire. Pero kung tanungin mo kung saan si pastor, alam ko. So, 'di ba? That's a very harmful statement lalong-lalo na dun sa mga investigador na obviously, ako paniniwalaan ko siya under the idea na number one, siya yung caretaker ng mga properties ni Quebuloy. Pangalawa, tropa sila. Sanggang dikit sa lahat ng rally ni Quebuloy, yung mga Duterte nandun. O, di ba? So, kung hindi man siya yung nandun, yung presensya niya, yung mga kaalyado niya nandun din. I am just saying sa inyo mga kamatis, this yung pananalita nitong si Duterte is something na alam mo yon, it's very dangerous na magsalita siya ng ganyan. Parang it's mocking the current justice system, it's mocking the leadership of the current administration because of this kind of shit talk 'di ba? Ewan ko kasi hindi ko maintindihan what's the point of putting these people into power once again. What's the point? Kasi kita nyo kung sila ngayon walang kapangyarihan, kaya nilang guluhin yung Pilipinas. Nakita mo, simpleng paghahanap sa isang tao, pinahihirapan nila, pinakukumplikan nila masyado para hindi mahanap etong si Quebuloy. Quebuloy is, he is a public figure pero ano pa rin, wala siyang posisyon sa gobyerno to invoke anything na parang alam mo yun, yung parang he is not in the position of importance. Just like you and me, yung karapatan niya is equal dapat. Pero ngayon sa nakikita natin, itong mga Duterte na to, they are elevating the status of Quebuloy. Alam mo yun, nakakainis talaga yung mga ganitong balita Sarap balik-balikan kasi makikita mo talaga kung paano kayo pinaglalaroan ng mga Duterte. Tuloy natin. Alam ko kung saan si pastor. Pero secret. Di ba? Tapos tatawa yung media, di ba? They are taking this as a joke, pero sa totoo lang, dapat nilang i-take to as very serious. Kasi this is not a laughing matter. This is of national importance. That person is wanted by law. Gets Joe? And hindi alam mo yun, yung mga followers niya are adamant to protect him. And he holds significant power since doon sa religion niya. Because ang dami niyang may media empire si Quebuloy. And look at this, man. Grabe. Ay nako, medyo malungkot lang talaga kasi parang kitang-kita mo yung interest ng Duterte, yung mga Duterte is with Quebuloy, 'di ba? Hindi na to hindi na to para sa bayan Anyway, panoorin natin ito. Si Robin Padilla naman. This is the current senator, a current sitting senator, top 1 senator to. Pakinggan natin. The televangelist is wanted on charges of human trafficking and sexual abuse. But Senator Padilla believes Duterte was merely joking. Hindi mo nga alam kung nagbibiro yung tao o seryoso. Siguro ang pwede mong
Ang pwede na lang hingin dyan, Hindi mo nga alam kung parang kung kilala mo si Duterte, kung kilala mo si Duterte, alam mo na double talk lagi yan. Pero at this point in time, kailangan nyo nang i-hold kailangan na natin siyang i-hold responsible sa mga sinasabi niya. Gets nyo? Number one, I hold him responsible, number one, because he is the former president. Pangalawa, kilala niya yan, sanggang dikit niya si Quebuloy. So this is not a joke anymore. Of course, they are going to be privy with the location of Quebuloy. Pero is he helping the police locate Quebuloy? Actually, they are muddying the water. Sasabihin nila, ano yung sinabi? Overkill daw, ha? Paano naging overkill yun? Alam mo yung sinabi to ni Quebuloy, mga kamatis, mga kaibigan. This is not, these are facts. Sabi niya ganon, hindi siya papahuli ng buhay. And you don't want the police to be armed to the gills to arrest this person. Armed and dangerous yan, men. Diyos mio marimar. Tas ngayon, a sitting senator is protecting the protector of Quebuloy. How disgusting this country is dahil dito sa mga nagpapatakbo na to. Tuloy. hingan nila si ex-president ng sabihin na, ano ba yung official statement? Ano ba ang official statement nyo? Kasi baka Hindi ba official statement na yan? Hindi ba, kailangan as statesman or as public figures, we have to be more careful with our words. Kasi itong si Duterte ngayon, he has thrown caution into the wind. Actually, dati pa naman eh. Yan yung brand of of Duterte, of Duterte, swagger siguro, or Duterte brand of politics niya. Just throw caution to the wind. And hopefully people will accept it. It's time to stop this shit, man. Kailan ba natin to ititigil? Kailan ba natin to pagbibigyan pa sa mga bullshit na ginagawa niya rito? Man, sobra na talaga kasi, man. Like, this is just, parang dangling the bait sa harap nila. Oh, alam ko kung nasan, pero di ko sasabihin. Parang ganun parang nanunukso pa. Alam mo yun? Ay, nako. Tas eto naman, di, baka nagbibiro lang. Mga taon to. nagbibiro lang yung tao. The Philippine Justice Department says it will process a police complaint against Duterte if it's filed. We leave it up to the law enforcement agencies to evaluate. Sana talaga merong may maglakas ng loob na humarang kay Duterte sa mga ganitong galawan. Alam mo yun kasi ngayon kasi nakukulangan ako sa ibang sangay ng gobyerno na panagutin si Duterte sa mga shit talk niya for the past few years. Lalong-lalo na ngayong taon na to. Kasi nasundan ko talaga yung mga rally ng bullshitan. Yung magrarally dito, tatrash talkin si Marcos. Magrarally dito, sasabihin na, alam mo yun, na nagigirahin tayo. Mag-i-interview dito pagtatanggol si Quebuloy. When will this shit stop, man? The buck has to stop somewhere. Someone in their level, dun sa level nila, someone has to stand up against this person. So, you should shut the fuck up sometimes, Duterte. Kasi you're not doing us a favor na magsasalita ka ng ganyan. Ang natutuwa lang dyan yung fanbase mo ng mga tanga at bobo na hindi nila nakikita kung gaano kasinungaling tong tao na to. This person already has made so much mistakes dito sa Pilipinas, beginning with China, ending with the people dead dun sa kanyang war on drugs na yan, na ang daming na anti-poor naman talaga yan. Tingnan nyo, i-profile nyo lahat ng namatay sa war on drugs. Ilang drug lord ba yung nahuli? Konting-konti lang. Pero ang namatay yung mga addict. Ginawang creeps, ginawang minions, ginawang ally. Para lang sa satisfaction ng bloodlust niya. 'Di ba? Sabi nga ni Doc Adam na gano'n, these people, yung mga addict, they are sick. Okay, they are not to be killed. Sabi niya gano'n, napaka-passionate ng pagkakasabi niya. I'm not doing it justice dito sa pag-rephrase sa kanya. But again, we need to make this person accountable for the words that he says.
Hindi pwede yung ganyan. No? Parang ilalagay nyo lang sa news cycle, tapos pagtatanggol ni Robin Padilla, pagtatanggol ni Harry Roque, it has been since 6 years ago, ngayon going 8 years na. Pag may sinabing kakaiba, double talk, ayan na. Tapos ang mali pa yung mga nag-criticize sa kanya. When will it stop? When will someone be courageous enough to persecute this person? Dahil talaga dapat pumasok ng ICC. Yun lang naman, Gege, mga lods.